Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 13:11 hanggang 13:25. Kabanata 13:11. Parehong nagkatinginan at napangiti sina Jasper at John nang marinig nilang pinuri ni Vita ang pagkain. Ang tanging libangan ni Vita ay kumain ng masasarap na pagkain, at ito ang naranasan ng dalawa pa. Nang marinig ng lalaki na pinuri ang pagkain ito ng blowfish, lalong lumaki ang interes ni Jasper. Habang nagiinuman at nagkukwentuhan ang tatlo, kumatok ang pinto ng private room at saka bumukas. Pumasok ang isang middle-aged na lalaki na nakasot. Mr. Lane, narinig kong sinabihan ako ng mga nasasakupan ko na kumain ka ngayon. Hindi ako naniwala sa kanila pero nandito ka. Pumasok si Drogo sa silid at mapusok na binati si Vita. Habang umuunlad ang ekonomiya, ang mga negosyong pribadong pag-aari ay karaniwang nangangailangan ng mabigat na utang sa bangko upang lumago. Ang pag-uugali ni Drogo ngayon ay malinaw na nagpakita ng kanyang pag-asa sa simpleng katotohanan ito. Ito rin ay patunay na ang katayuan ni Vita sa Waterhoof City ay medyo malaki pa rin. Nakangiting reserba ni Vita. Parehong nandito sina Jasper at John, kaya hindi siya magpapakita ng mga bagay. Mr. Kanin. Dinala ko ang mga kaibigan ko ngayon at inaasahan naming lahat ang blowfish dish ng restaurant. Ito si Mr. Jackson ng Agricultural Bank, at ito si Mr. Lane, isang kaibigan sa negosyo. Alam ni Vita na mas gusto ni Jasper na maging low profile, kaya hindi niya ipinakilala ang lalaki ng marangal. Bilang isang taong nagtatrabaho sa larangan ng negosyo sa loob ng maraming taon, masasabi ni Drogo sa ugali ni Vita na espesyal ang dalawang bisitang ito. Gayunpaman, karamihan sa kanyang atensyon ay kay John, na inaangkin ni Vita na mula sa Agricultural Bank. Ipinapalagay lang niya na si Jasper ang nagbabayad at sinusubukang pasayahin ang dalawa pa. Ipinagpalagay niya na si Jasper ay isang maliit na prito lamang. Kung tutuusin, napakabata pa ng lalaki. Hello, Mr. Jackson. Ito ang aking name card. Mangyaring pumunta ng mas madalas, sisiguraduhin kong bibigyan ka ng diskwento. Inabot ni Drogo ang name card na may malawak na ngiti. Pinagmasdan niya kung paano masayang kinuha ni John ang name card bago tumalikod si Drogo para bigyan si Jasper ng magalang. Hello, Mr. Lane. Ang maling pagkakasunod-sunod ng pagbati ni na John at Jasper, kasama ang pagkakaiba ng mga salita na ginamit niya sa pagbati sa dalawa ay nagpakita na ang atensyon ni Drogo ay halos nakatuon kay John. Nakangiting kinuha ni Jasper ang name card, walang pakialam sa pagkakaiba ng ugali ng lalaki. Maliwanag na talagang pinahahalagahan ni Drogo si Vita. Matapos batiin ang lahat, kumuha si Drogo ng isang baso ng alak at nag-toast sa lahat bago niya ibinaba ang dalawang baso. Sa isang makinis at makinis na personalidad na naruroon ngayon, lahat ay kumakain ng maluwag. Wala pang 20 minuto, nabuhayan na ng maluwag na personalidad ni Drogo ang kapaligiran ng pribadong silid. Habang nagplano si Drogo na magdahilan, may sumugod mula sa labas na kamukha ng manager. May nangyari, Mr. Rice. Nahiya si Drogo nang makitang nagmamadali ang kanyang manager at galit na sumigaw, ano ba ang galit na galit? Hindi mo ba masasabi na abala ako sa pag-entertain ng mga bisita? Novel drama. Nahihiyang sagot ng manager, si Mr. Heron. Mr. Rice. Nagtatampo si Mr. Heron sa labas at hinihingi niyang makita ka. Mr. Heron. Mukhang nabigla at bahagyang natarante si Drogo nang marinig ang pangalan. Bago pa siya makapagsalita ay bumukas ng malakas ang mga pinto ng pribadong kwarto. Isang binata ang nakatayo sa pintuan at tumingin kay Drogo ng masama habang sinasabi niya, tingnan mo, Drogo. May mga bisita akong dapat i-treat ngayon at gusto namin ang blowfish dish na iyon. Sabi ng mga F***suckers na yan wala daw sila kaya nandito ako tinatanong kita kung meron ka. Gusto mo ba akong ipahiya o hindi? Pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot. May dala ka bang ulam?
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:12. Ang biglaang pagdating ni Mr. Heron ay katulad ng isang balde ng tubig na yelo sa taglamig na ganap na summer sa mainit at mainit na kapaligiran ng pribadong silid. Kumaibat ang pagdating ng mga labi ni Drogo, at habang halatang pinipigilan niya ang kanyang galit, lumilitaw na natatakot din siya sa pamilya at kasaysayan ng G. Heron na ito. Pinigil ni Drogo ang galit na nararamdaman at ngumiti ng paumanhin. You misunderstand, Mr. Heron. Sigurado akong alam mo ang mga patakaran ng restaurant at ang bawat blowfish ay inihahanda sa lugar. Mayroon lamang 5 blowfish para sa 5 bahagi. Wala kaming mga sangkap para sa higit pa. Ngumisi si Mr. Heron at tumingin kay Drogo bago niya sinabing malabo, so gusto mong ipahiya ko ang sarili ko sa harap ng mga bisita ko. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Drogo at mabilis itong sumagot, paano ito, Ginoong Heron? Kaagad akong kukuha ng mga bagong sangkap at gumawa ng isa para sa iyo. Ngunit maaaring tumagal ito ng ilang oras. Nagkataon na may 2 waiter na nagtulak sa isang cart ng pagkain nang magsalita si Drogo. Sa kariton ay may mga plato ng Katanji tanging pagkain, kabilang ang kilala at pambihirang blowfish dish. Nang makita niya ang dinadaanan ng kariton, pati na rin at ang numero ng pribadong kwarto sa kariton, alam ni Drogo na ito ang plato ng blowfish na iniutos ni Vita. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Heron nang makita ang kariton at agad niyang itinaas ang kamay para pigilan ito. Wala ba dito? Gusto ko ito. Naging mapait ang ekspresyon ni Drogo sa mga sinabi, at tumingin siya kay Vita ng katutubo. Sa pagkakataong ito, si Vita ang nagbago ng ekspresyon. Bihira lang siyang magkaroon ng pagkakataong magpagamot sa iba, at ngayong nandito na sina John at Jasper, tumanggi si Vita na mapahiya sa harap nila. Iyon ang blowfish na inorder ko. Mahinahong sabi ni Vita. Ang kanyang tono ay magaan, ngunit ang mga implikasyon ay malinaw. Ngumisi si Mr. Heron at tumingin kay Vita bago ito ngumuso ng masama, where the F** did you came from? Ang lakas ng loob mong kunin ang akin. Ikaw, galit na galit si Vita. Siya pa rin ang may mataas na katayuan. Dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan at ang katotohanan na siya ay isang makapangyarihang senior executive ng bangko, ang mga tao ay halos palaging mabait at magalang sa kanya. Gayunpaman, si G. Heron ay nasa 20s pa lamang, noong mga nakalipas na panahon ng mga pamangkin at pamangkin ni Vita. Kaya naman agad namang namula si Vita nang siya ay pag-alitan ng walang babala. Huwag, huwag, mabilis na pinutol ni Drogo si Vita. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay na may pagmamakaawa at sinabing, pareho kayong mga extinguished na bisita. Maganda ang negosyo kapag may kapayapaan, di ba? Huwag nating pilitin ang anumang relasyon at magmumukhang tanga sa ibang tao, ha? Galit na sinulyapan ni Vita si Drogo ngunit binago ang mga salitang gusto niyang sabihin. Ikaw ang magpapasya kung paano haharapin ang isyong ito, Mr. Rice. Ang pangungusap na ito ay walang pakundangan kung isasaalang-alang ang setting. Maiintindihan ito ni Drogo. Isa pa, mukhang mapait ang ekspresyon ng lalaki. Ngunit, si G. Heron ay nanunuya at sinabi kay Drogo, tingnan mo, Drogo, kilala mo kung sino ako, hindi ba? Gusto mo pa ba ang iyong restaurant o hindi? Kung hindi mo gagawin, ipapademolish ko ito para sa iyo ngayong gabi. Umuumbok ang mga ugat sa noo ni Drogo. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pag-aalinlangan, nilinggan niya si Vita at nalulugod ngunit nahihirapang sinabi, Mr. Lane, marahil, maaari nating ibigay kay Mr. Heron itong plato ng blowfish muna. May maghahanda ako ng mga bagong sangkap at magpadala kaagad ng isa pang plato. At lahat ng gastusin mo ngayong gabi ay libre. Nagdesisyon si Drogo. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, pinili niyang tumayo sa panig ni G. Heron. Kung tutuusin, Vice President lang si Vita ng isang bangko. Kung hindi siya makahingi ng mga pautang sa ICBS, maaari siyang laging maghanap ng ibang bangko. G. Heron, gayunpaman, ay iba. Sa ganang Drogo, mas makapangyarihan si G. Heron kaysa Vita. Agad na namula ang kutis ni Vita ng dark red. Dahil sa desisyon ni Drogo, parang napahiya siya sa harap ni na John at Jasper, novel drama. Ha ha ha, humagalpak ng tawa si Mr. Heron at sinabing,
Good, very good. Kaya alam mo pa rin kung ano ang makakabuti para sa iyo, Drogo. Natuwa si Mr. Heron na sinulyapan si Vita at ang dalawa pa bagong umuso. Sino ka para hamanin ako? Sa tingin mo ang mga F***suckers na nanggaling sa wala ay kayang magnakaw ng gusto ko? Umuwi ka na at kumain ng tinapay. Mga tanga. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper sa sama ng loob. Ang paraan ni Drogo sa paghawak ng mga problema ng mag-isa ay napahamak sa kanya sa isang buhay ng maliliit na negosyo. Gayunpaman, nakita ni John ang kahihiyan ni Vita at agad niyang sinabi kay Vita, "Ayos lang, Vita. Ulam lang, hindi na natin kailangan kainin." "Hindi," biglang sigaw ni Vita na ikinagulat ni John. Pinandilatan ni Vita sina G. Heron at Drogo, at sinabing icily, "Nag-order ako nitong plato ng blowfish kaya dapat pumunta sa table ko. Mas gugustuhin ko pang ipakin ito sa mga aso kaysa ibigay sa iba." Moherf***sucker. Sinasamantala mo ang kabaitan ko ha. Inakusahan ni G. Heron ng mapang-asar. Madilim din ang ekspresyon ni Drogo. Nakaramdam siya ng matinding gulo bago siya gumawa ng desisyon. Gayunpaman, ngayong nakapagdesisyon na, ang pagpupumilit ni Vita ay ikinainis niya. "Huwag mo sana akong pahirapan, Mr. Lane," malamig na sabi ni Drogo, "maliit lang ang negosyo ko at hindi ko kayang masaktan ang sinuman." "Ganun ba? So, sa tingin mo madali akong masaktan, kung ganoon?" Malamig na tanong ni Vita kay Drogo. Huminga ng malalim si Drogo at sumagot, "Kung iyan ang iniisip mo, Mr. Lane, wala na akong magagawa kundi humingi ng tawad." Tumabi si Drogo sa tabi ni Ginoong Heron. Tumawa ng malakas si Mr. Heron at buong pagmamalaking sinabi kay Vita, "Huwag mong isipin na dahil lang sa nabuhay ka ng ilang taon ay nangangahulugan ito na makapangyarihan ka, matandang F***sucker. Kung nagnenegosyo ka sa mga panahong ito, buksan mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti kung sino ang iyong kausap. O ikaw pa ang mapapahiya." Naikuyom ni Vita ang kanyang panga at ikinulong ang kanyang mga kamao. Siya ay tumingin lubhang napahiya at galit na galit, ngunit din galit na galit. Alam niyang wala na siyang magagawa ngayong pinili ni Drogo na pumanig kay Ginoong Heron. Siya ay isang vice-presidente lamang na may maraming awtoridad sa loob ng ICBS. Gayunpaman, ang kanyang saklaw ng impluwensya sa labas ng industriya ng pagbabangko ay maliit. Ang mga negosyanteng ito ay nambobola lamang sa kanya upang makakuha sila ng pautang sa bangko, ngunit ang mga taong tulad ni Drogo ay madaling maghanap ng ibang mga bangko kung ang ICBS ay hindi na isang opsyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Vita na napakaliit ng kapangyarihan niya, at nag-init ang mukha niya sa kahihiyan. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang napahiya sa harap ni Jasper at John. Masasabi ni John na galit ang dati niyang kaibigan, ngunit wala siyang magawa. Naiintindihan niya ang kahihiyang naramdaman ni Vita dahil miyembro din siya ng banking system. Huminga ng malalim si John at nag-isip kung paano niya aaliwin ang kaibigan nang makita niyang dahan-daang ibinaba ni Jasper ang kanyang chopsticks. Kasabay nito, buong pagmamalaki rin na aalis si G. Heron kasama si Drogo na tumatakas sa eksena. "Manatili ka dyan." Ang dalawang salita ay binibigkas ng malinaw at malakas. "Pwede ka nang umalis, ngunit nananatili ang ulam." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:13. Parehong natigilan sina Drogo at G. Heron nang marinig siya. Pati si Vita ay nabigla. Hindi niya inaasahang magsasalita si Jasper. Ang tanging hindi nagulat ay si John. Kung tutuusin, matagal nang kilala ni John si Jasper at alam niya na si Jasper ay isang lalaking hindi mahilig ng walang respeto, at hindi rin niya gusto ang mga taong nakapaligid sa kanya na hindi ginagalang. Kung magsalita man siya at makialam dito ngayong gabi, it at least mean that he saw Vita as a great friend. Naiintindihan din ito ni Vita, kaya pagkatapos ng unang pagkabigla, naramdaman niya ang pagkaantig. "Yo, sinong tanga ngayon?" Lumingon si Mr. Heron at tumingin kay Jasper ng masama. Ang ekspresyon ni Drogo ay ganap na inis ngayon. Binalak na niyang saktan si Vita, kaya sinong nag-aalaga sa binata sa tabi niya? "Tama na. Tapos ka na ba?" Sigaw ni Drogo kay Jasper, "Ako ang may-ari dito. Sabi ko na nga ipapadala ko sa'yo yung ulam mamaya eh. Huwag mong samantalahin ang kabaitan ko."
Kung sinalungat si Drogo bago siya gumawa ng kanyang desisyon at nagkasala pagkatapos magpasya, pagkatapos ay lubos siyang naiinis ngayon habang kaharap niya si Jasper. Akala niya ay hindi nababasa ni Jasper ang kwarto. Pwede bang tumigil ka na sa gulo? Gusto mo bang lahat tayo ay magkaaway at magkaaway? Yan ba ang gusto mo? Panipi. Tuwang-tuwa si Mr. Heron nang marinig niya si Drogo at tumawa ng mahina. Hindi pa siya nagmamadaling sumali, isang ulam lang. Wala akong pakialam kung kakainin ko man o hindi. Sabi ni Jasper, saka tumingin sa mesa na punong-puno ng mga ulam at kakaibang pagkain bago nagpatuloy ng mahinahon, wala rin akong pakialam kung libre o wala itong table of food. Pero kung may in-order kami at hindi mo ipapadala, syempre tatanungin kita tungkol dito. Ngumisi si Drogo at mahinang sumagot, huwag mong masyadong mataas ang tingin sa sarili mo, binata. Kabataan ka pa lang, anong karapatan mong magsalita dito? Tanungin mo ako tungkol dito. Hindi naman sa minamaliit kita o kung ano man, pero kung hindi ko man lang ay entertain si Vita, bakit kita ililibre? Napatingin si Jasper kay Drogo pero hindi siya pinansin. Galit na galit si Drogo. Nakaramdam siya ng galit na hindi pinansin ni Jasper, ang inaakalang pinakamahinang tao na naruroon. Sa halip ay bumagsak ang tingin ni Jasper kay Mr. Heron. Ang Heron ay hindi isang pangkaraniwan o napakabihirang apelyido, ngunit walang marami sa maliit na lupain na ito ng Waterhoof City na maaaring ituring na makapangyarihan. Sino si Jerry Heron sa iyo? Dahil sa sinabi ni Jasper, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Heron. Sa tabi niya ay natigilan din si Drogo. Takot na takot siya kay G. Heron dahil tatay niya si Jerry. Isang kilalang matandang thug sa Waterhoof City. Sa totoo lang, hamak na tao si Jerry. Mula pa noong Strike Hard Against Crime campaign, ang mga gangster ng Waterhoof City ay natunaw, habang si Jerry, isang boss mula sa mga araw bago ang kampanya, ay matagumpay ding nakapagpalat ng mga industriya at nagsimulang gumawa ng lehitimong negosyo. Gayunpaman, ang lalaki ay may lubos na reputasyon sa loob ng underground ng Waterhoof City. Kaya naman, walang nang-ahas na saktan ang batang si G. Heron. Kung tutuusin, ang kanyang ama na si Jerry ay isang malupit na tao na hindi maaaring katwiran. Nang magbanta si G. Heron na jijibain ang kanyang tindahan ngayong gabi, hindi siya pinagdudahan ni Drogo. Gayunpaman, nang makita niya itong tinatawag na Mr. Lane na tinawag ang pangalan ni Jerry nang napakadali, nakaramdam ng pagkabalisa si Drogo. Sino ka ba? How dare you refer to my dad by his name? Hindi na masyadong nag-isip si Mr. Heron at tinuro ang ilong ni Jasper habang pinapagalitan. Anong mali? Hindi ba ang punto ng pangalan ng papa mo ay para siya ang ma-refer nito? Mahinahong tanong ni Jasper. Dinial na niya ang number ni Jerry habang kausap. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga walang utak na trust fund na mga bata tulad ng batang si Mr. Heron. Inilagay ni Jasper ang kanyang telepono sa speaker at lumabas ang lubos na magalang at nagulat na boses ni Jerry, novel drama. Mr. Lane, bakit ang isang abalang tulad mo ay naglalaan ng oras para tawagan ako? May maitutulong ba ako? Sabihin mo lang, I'd gladly go to extreme lengths to get it done for you. Mula nang mangyari ang insidente sa Munting Prinsipe, ang katayuan ni Jasper sa paningin ni Jerry ay isang Diyos. Gagawin niya ang lahat para lang sa panig ni Jasper, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng lalaki na gawin iyon. Kaya naman, tuwang-tuwa siya nang matanggap ang tawag ni Jasper ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13-14. Hindi niya alam na umalangaw-ngaw ang boses niya sa private room at umabot sa tenga ng lahat dahil nilagyan siya ng speaker. Mukhang maayos pa sina Vita at John, pero si Drogo ay parang nakakita lang ng multo. Ang pinakakinatatakutan na taong naruroon ay si G. Heron. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Jasper ang kanyang ama, lalo pat marinig ang kanyang ama na kausap si Jasper na parang katulong sa kanilang amo. Naghahaponan ako sa isang pribadong kusina na may sikat na blowfish dish, mahinahong sabi ni Jasper. Habang naguguluhan, nalulugod pa ring sumagot si Jerry, kainan yan. Alam ko ito, 2 beses na akong kumain doon. Ang blowfish dish ay medyo masarap. Hehe, andyan ka rin ba Mr. Lane? Maaari ba akong pumunta at mag-toast sa iyo? Si Jerry,
Ang dating leader ng gang, ay gustong pumunta para i-toast si Jasper. At ito ay iminungkahi mismo ni Jerry. Sa tono niya, parang hindi nagbibiro si Jerry. Sa sandaling ito, parehong Drogo at Mr. Heron ay may butil ng pawis sa kanilang noo. Napatingin silang dalawa kay Jasper na parang nakakita ng multo. Mabagal na sagot ni Jasper, hindi na kailangang i-toast ako. Pero may isang Mr. Heron dito na tinuro ang ilong ko at pinagalitan ako. Tiyak na mukhang masarap ang blowfish dish na ito, ngunit mukhang hindi ko na kailangang kainin ito ang gusto ni Mr. Heron sa halip. Agad na bumantong hininga si Jerry sa kabilang linya. Nagulat din siya sa narinig. Mr. Lane, pwede ko bang tanungin kung itong si Mr. Heron ay anak ko si Jeffrey? Nanginginig ang boses ni Jerry nang tanungin niya ito. Mula sa galit, ngunit higit pa sa takot. Alam niya ang mga pamamaraan ni Jasper at naunawaan niyang mabuti ang ugali ng kanyang anak. Kung nasaktan si Jasper ng kanyang tandang anak, dapat magsimulang mag-impake si Jerry para umalis sa Waterhoof City ng gabing iyon mismo. Hayaan mong siya mismo ang magsabi sa iyo. Diretsyong binigay ni Jasper kay Jeffrey ang phone. Kinilig si Jeffrey at kinuha ang phone. Inilapit niya ito sa kanyang tainga, malungkot niyang sinabi, "Tatay, ito, ako." Hindi naman tanga si Jeffrey, dahil agad niyang pinatay ang speaker nang matanggap niya ang telepono. Walang nakakaalam sa sinabi ni Jerry sa telepono, ngunit nanginginig ang buong katawan ni Jeffrey at namutla rin ang kanyang kutis. Napatingin siya kay Jasper na may matinding takot sa mga mata. Ilang sandali pa, nanginginig na lumapit si Jeffrey kay Jasper at thud. Diretsyong lumuhad si Jeffrey kay Jasper. Hindi naman talaga siya napaluhod ng husto. Gayunpaman, ginawa nitong manginig si Drogo mula sa kinatatayuan niya sa pintuan. Nanghina ang kanyang mga paa at halos lumuhad siya sa sahig. Paumanhin, Mr. Lane. Walang ibang salita, nagsimulang sampelan ni Jeffrey ang sarili. Namamaga ang kanyang mukha pagkatapos ng 4 hanggang 5 sampal, at nagsimulang damyugo ang kanyang ilong. Mukha siyang nakakaawa at nakakalungkot. Matapos sampelan ang sarili, magalang na inabot ni Jeffrey kay Jasper ang telepono gamit ang 2 kamay at umiyak, "Patawarin mo ako, Mr. Lane." Nag-cross-leg si Jasper at tumingin kay Jeffrey na may crescent A ng ngiti. Hindi niya binawi ang telepono at wala rin siyang sinabi. Kumuyam ang panga ni Jeffrey at inilagay ang telepono sa mesa sa harap ni Jasper, saka itinaas ang kamay para sampelan ang sarili ng 7 hanggang 8 beses. Sampal, sampal, sampal. Tuloy-tuloy na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng laman na tumatama sa laman, novel drama. Ginawa niya ito na para bang ayaw niyang tumigil hanggat hindi hinihiling ni Jasper. Isang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw at tumangala si Jasper upang makita ang mga binti ni Drogo na nanghihina at tuluyang bumagsak sa sahig. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang isang figure sa pintuan. Ito ay isang bata at masiglang lalaki na may medyo marangal na aura sa paligid niya. Isang sulyap lang ang kailangan para masabi na ito ay anak ng isang mayaman at kilalang pamilya. Nagpalingga-lingga ang lalaki sa kwarto bago bumagsak ang tingin kay Jeffrey na sinasampal ang sarili habang nakaluhod sa harapan ni Jasper. May biglang kumislap sa mga mata ng lalaki. Pagkatapos ay isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga tampok habang kausap niya si Jasper ng mahinahon. "Kaibigan ko, nandito si Jeffrey para i-treat ako sa hapunan ngayon. Hindi mo ba siya pinapahiya sa akin sa paggawa ng ganoong bagay?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:15. Naalimpungatan si Jeffrey nang marinig ang boses. Natigilan siya ng ilang segundo. Bumaling ang tingin sa kanya ni Jasper, at napakuyom si Jeffrey sa kanyang pangabago pinagpatuloy ang pagsasample sa sarili. Medyo nasiyahan si Jasper dito. Gayunpaman, naging sanhi ito ng pagdilim ng ekspresyon ni Ainsley mula sa kinatatayuan niya sa pintuan. "Sige, pwede ka nang tumigil." Ang mga sinabi ni Jasper ay parang isang napakalaking regalo ng awa kay Jeffrey, ngunit ang mukha nito ay kasing pula na at namumula na parang baboy. Parang sumpa ang mga sinabi ni Jerry sa telepono sa isipan ni Jeffrey. Maaaring isang mapagmataas na anak ng trust fund si Jeffrey, ngunit ang ikinaiba niya sa iba ay medyo mas matalino siya.
Ang saloobin ng kanyang ama ay nagsabi sa kanya na si Jasper ay isang taong masyadong makapangyarihan para sa kanya o sa kanyang ama upang masaktan. Alam ng kanyang ama kung sino ang tinatrato niya sa hapunan ngayon, ngunit binalaan pa rin siya ng lalaki na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sinabi niya kay Jeffrey na kung pipiliin ni Jasper na huwag siyang patawarin, hindi rin may iligtas ng Diyos si Jeffrey. Kinikilabutan nitong si Jeffrey. Tingnan mo, kaibigan, laging mas mabuting maging mabait sa mga tao kapag nasa labas ka. Makakaipon ka ng maraming kaaway sa pamamagitan ng pagiging sukdulan, at magreresulta ito sa maraming problema. Tumingin si Ainsley kay Jasper mula sa pintuan at mahinahong sinabi. Simula pa lang ay hindi na pinansin ni Jasper si Ainsley, habang si Jeffrey ay hindi naglakas loob na pigilan ang pagsampal sa sarili. Nakakahiya talaga ito kay Ainsley, novel drama. Walang paraan na mapahiya ang mga tao mula sa royal family sa labas. Not to mention na ito ang Waterhoof City, ang teritoryo ng royal family. Sino ang mga ngahas na masaktan ang royal family sa Waterhoof City? Blanco si Ainsley. Kaya naman, tiwala siya na kaya niyang bayaran si Jasper dahil sa pagmamaliit sa kanya. Sino ka? Mahinahong tanong ni Jasper. Naisip ni Ainsley na nagtatanong si Jasper kaya binigyan niya ng isang maliit na ngiti ang lalaki. Gusto niyang ipakita ang reserved at mayabang na aura ng isang kilalang pamilya. Magpapakilala na sana siya at I-enjoy ang takot ni Jasper at ang mga sumunod na pambabula na salita nang marinig niyang nagpatuloy si Jasper. Hindi mahalaga. Ang nagsimula bilang isang tanong ay naging isang pahayag. Ang ikalawang kalahati nito ay lumabas lamang pagkatapos ng kaunting paghinto. Sa kanyang mga salita na nasa dulo na ng kanyang dila, halos mas amid si Ainsley sa kanyang laway. Namula ang pisngi niya sa kahihiyan at galit. Bago makapagsalita ang isang nahihiya na si Ainsley, walang pakialam na nagpatuloy si Jasper, hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin kung paano ako dapat kumilos sa labas, naiintindihan mo. Galit na tumingin si Ainsley kay Jasper at ngumisi. Anong yabang na piraso ng she***T? Dadalhin ka ng karma balang araw, at ang pagiging masyadong mayabang sa isang lugar tulad ng Waterhoof City ay magdudulot lamang sa iyo ng pagyarakan hanggang sa mamatay. At bago ka umarte, magtanong ka muna at intindihin mo kung sino ang pinagmamalaki mo. I'll give you a hint, Royal ang apelyido ko. Si Drogo na matagal nang hindi pinansin ang presensya ay biglang nagbago ang ekspresyon nang marinig niyang sinabi ito ni Ainsley. Si Jon ay hindi nagtatrabaho sa Waterhoof City, kaya hindi niya kilala ang gayong makapangyarihang mga tao. Wala siyang masyadong alam tungkol sa royal family sa Waterhoof City, kaya hindi siya nag-react dito. Ang parehong bagay ay hindi masasabi tungkol kay Vita. Mula nang maghanap buhay siya sa Waterhoof City, napakasensitibo niya sa pangalan ng royal family. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makuha niya ang marangal na aura ni Ainsley at narinig niyang sinabi niya na mula siya sa royal family. Kasabay nito, tahimik na nagsisisi si Vita. Tila ang pangyayari ngayong gabi ay magbubunga ng malaking epekto. Hindi sana siya magsasalita para protektahan ang kanyang dignidad kung alam niyang may tinatrato si Jeffrey sa isang tao mula sa royal family sa hapunan. Sa sandaling iyon, tumingin si Vita kay Jasper at naramdaman ang pangangailangan na himukin si Jasper na hayaan ang sitwasyon. Habang hindi siya ang dahilan ng problema, nagsimula ang insidenteng ito dahil sa kanya. Ayaw niyang may masaktan si Jasper mula sa royal family dahil dito. Ang pagiging isang royal ay ginagawa kang mas mahusay kaysa sa lahat. Tumagilid ang ulo ni Jasper at nagtatakang tanong. Ang reaksyong ito ay lampas sa inaasahan ni Ainsley. Natigilan siya saglit bago siya tumawa ng malakas, at dito ko naisip kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan mo. Kung tutusin, isa ka lang tanggang binata. Ang huling taong makakasakit ka dito sa Waterhoof City ay isang royal, naiintindihan mo ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:16. Ito ay may katuturan, dahil ang royal family ay may mataas na katayuan. Paano magkakaroon ng pagkakataon ang isang taong hindi gaanong mahalaga na makipag-ugnayan sa amin? Tumawa ng malakas si Ainsley. Jasper, ayos lang. Agad itong sinabi ni Vita, natatakot na hindi alam ni Jasper ang implikasyon ng pagkakasala sa royal family. Kalimutan na lang natin. Sa kabila nito,
Umiling si Jasper at binigyan si Vita ng nakakapanatag na tingin. May kakilala din akong kaibigan na Royal din. Kilala mo ba siya? Inihagis ni Jasper ang isang name card habang nagtatanong. Ito ay isang hugis parihaba na card, na lumipad mula sa kamay ni Jasper bago lumapag sa harap mismo ni Ainsley na tumatawa ng malakas. May kaibigan ka na Royal din. Nakakatawang biro. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ng Royal Family sa Waterhoof City? Mapanuksong sabi ni Ainsley habang ang tingin sa name card na nasa harapan niya. Isa itong simpleng Snow White name card na walang anumang hindi kinakailangang dekorasyon. Nakalagay lang ang pangalan at numero. Ang pangalan ay Dominic Royal. Biglang huminto si Ainsley sa kalagitnaan ng pagsasalita na parang pato na ang lalamunan ay sinunggaban ng midquak. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwalang nakatingin sa name card. Dominic Royal, ang munting prinsipe, direktang tagapagmana ng Royal Family. Parehong malayo sa kanya ang pagkakakilanlan at katayuan ni Dominic, ang huli ay anak lamang ng hindi gaanong kamag-anak. Maaari pa ring ipakita ni Ainsley sa publiko bilang isang miyembro ng Royal Family at ma-fond sa aking mga anak na pinagkakatiwalaan ng pondo tulad ni Jeffrey. Ngunit pagdating sa mga panloob na miyembro ng pamilya, si Ainsley ay walang karapatang makipag-usap kay Dominic. Novel drama. Mas madaling isipin ito bilang isang internasyonal na grupo. Ang taong namamahala sa mga pintuan ay teknikal na empleyado pa rin ng grupo, ngunit hindi siya katapat para sa presidente ng grupo. Ang isa sa kanila ay nasa lupa habang ang isa ay nakalaan sa kalangitan. Higit sa lahat, ito ang personal name card ni Dominic. Tanging ang mga taong pinahahalagahan ng munting prinsipe ang pinayagang makipag-ugnayan sa kanyang personal na numero. Ito ay isang pagtrato na kahit si Ainsley ay hindi manggahas na mangarap, lalo na ang mga tagalabas. Nanlaki ang mga mata at nabigla ang ekspresyon, hindi makapaniwalang tumingin si Ainsley sa name card habang bahagyang nanginginig ang apat na paa niya. Ginawa ito dahil sa takot. Alam niya na kung ihahambing sa name card na ito, walang halaga ang isang hamak na kamag-anak ng Royal Family. Ako, walang masabi si Ainsley. Lahat ng marangal, kumpiyansa, mayabang na aura na suot niya kanina ay tuluyang nawala ngayon. Tanging takot at takot na lang ang natitira. Kilala mo ba itong kaibigan ko? Tanong ni Jasper na may ngiti sa mga mata. Naturally, hindi alam ni Jasper ang mahigpit na hierarchy ng Royal Family, at hindi rin niya alam kung ano ang kinakatawan ni Dominic sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya. Gayunpaman, mula sa pag-uugali ni Ainsley, masasabi niyang napakalakas ng name card na ito. Sa boses ni Jasper, nanginginig si Ainsley sa kanyang bota. Walang ibang salita, mabilis niyang kinuha ang name card at may paggalang na ibinalik kay Jasper. Habang hindi siya nakaluhod sa sahig tulad ng ginawa ni Jeffrey, ang hitsura ng superiority sa mukha ni Ainsley ay ganap na nawala. Pasensya na po, naging bulag ako para tingnan ka. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Ang lubos na kaibahan sa pagitan ng bago at pagkatapos ay ang mga mata ni Vita ay napadilat habang ang kanyang dila ay nakatali sa hindi makapaniwala. Ito ay mula sa Royal Family. Paano siya matatakot sa isang name card lang? Pagkatapos, isang mabahong amoy ang tumagos sa silid. Drogo na nakita ang laman ng name card mula sa kinauupuan niya sa lupa sa tabi ng pinto, at naiihi ang sarili sa takot. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 13:17. Hindi na kailangang maging magalang, ang apelyido ko ay Lane, mahinahong sagot ni Jasper. Young Master Lane, nakikita ko. Katutubong kinuha ni Ainsley ang edad ni Jasper at tinukoy siya sa parehong paraan na gusto ng mga kabataan na tukuyin ang isa't isa noong huli. Sa kabila nito, tumawa si Jasper. Mula nang magsimula siya sa kanyang negosyo, si Jasper ay palaging tinatawag na Miss Lane, na may paminsan-minsang president, o Sir. Ito ang unang pagkakataong may tumawag sa kanya na Young Master. Parang kakaiba at nakakahiya. Hindi ako isang young master, at hindi rin ako nagmula sa isang kilalang pamilya. Umiling si Jasper. Hindi niya gusto ang pamagat na ito na puno ng mga negatibong konotasyon. Mr. Lane. Agad na iniba ni Ainsley ang paraan ng pagharap sa kanya habang may suot na nakaka-flatter at apologetic na ngiti sa kanyang mukha. Ang tame-time kong paghingi ng tawad.
Hindi ko alam na naging mabuting kaibigan kayo ng munting prinsipe, Mr. Lane. Let me go set up a new table next door to apologize, Mr. Lane. Sincere na sabi ni Ainsley. Gayunpaman, wala siyang ideya sa pinsala, na idinulot ng kanyang mga salita kina Vita at John. Dahil lamang sa hindi naisip ni John ang munting prinsipe nang marinig niya ang apelyidong royal ay hindi nangangahulugang hindi niya napapansin ang mga implikasyon ng tatlong salitang pamagat na iyon. Ngayong naintindihan na niya ang nangyayari, tumingin kaagad si John kay Jasper, novel drama. Simula kailan nagawang makipag-ugnayan ng batang kaibigang ito sa munting prinsipe nang hindi ko nalalaman. At itong si Ainsley ay galing din sa royal family. Sa ugali niya, parang close na si Jasper at ang munting prinsipe. Naisip niya ang panahon noong unang pumunta si Jasper sa Faith County para ayusin ang ilang negosyo. Napakaliit ng katayuan ng lalaki noon, at inakala ng karamihan na nasiyahan lang siya sa kaunting swerte na sumama sa kanyang mga kakayahan sa pangangalakal ng stock. Gayunpaman, ang lalaki ay isa ng mayaman na negosyanteng hindi na makilala ni John. Hindi napigilan ni John na matarante nang malaman na ang mga taong nakaharap ngayon ni Jasper ay kapareho ng katayuan ng munting prinsipe. Lalong nabigla si Vita. Dahil nagtrabaho siya sa Waterhoof City, mas alam niya kung ano ang ipinahiwatig ng titulo ng munting prinsipe. Ang taong iyon ay may katayuan na hinding-hindi makakamit ng mga ordinaryong tao kahit gaano pa sila kahirap sa buong buhay nila. Maging ang mga multimillionaires at bilyonaryo ay hindi hihigit sa Novorish sa munting prinsipe. Ngunit si Jasper ay mabuting kaibigan sa kanya. Nakikipagkaibigan lang ang mga tao sa mga nasa loob ng kanilang mga lupon. Hindi kabilang sa iisang lupon ang mga taong may iba't ibang ranggo. Sa sandaling ito, parehong naisip ni Vita at John ang parehong bagay. Ang dahilan kung bakit nanatiling nakikipag-ugnayan sa kanila si Jasper ay dahil magkaibigan sila. Sa mga tuntunin ng mga social circle, milya-milya na ang layo ni Jasper sa kanila. Hindi na kailangan, kinawayan siya ni Jasper. Kumain na ako ng hapunan. Hindi rin kailangang humingi ng tawad. Ang pagtanggi ni Jasper ay nagdulot ng bahagyang awkward at takot kay Ainsley, ngunit hindi naglakas loob na magalit ang lalaki. Si Jasper, na may personal name card ng maliit na prinsipe, ay hindi na isang taong kayang saktan ni Ainsley. Sa sandaling ito, may sumugod sa silid. Tumakbo si Jerry. Pumasok si Jerry sa kwarto at nakita niya si Ainsley na magalang na nakatayo sa gilid. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata nang makita niya ito. Sa lahat ng tao sa loob ng silid, si Jerry ang may pinakamalalim na kamalayan kung gaano katikat si Jasper. Pinagmasdan niya ng sarili niyang mga mata kung paano nakuha ni Jasper ang kanyang mga kamay kay Norman at sa kanyang anak. Ito ay sa kabila ng katotohanan na ang mga ito ay mga taong sinabi ng maliit na prinsipe na kanyang paprotektahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:18. Ngayon, si Norman at ang kanyang anak na babae ay matagal nang umalis habang si Jasper, sa kabilang banda, ay ganap na maayos. Kaya naman, sa kabila ng pag-alam na dapat ay treat ng kanyang anak si Ainsley sa hapunan, hiniling pa rin niya ang kanyang anak na humingi kaagad ng tawad kay Jasper nang masaktan siya. Para naman kay Ainsley, kaya niyang sirain ang sarili niya. Habang siya rin ay isang royal, siya ay walang gaanong kumpara sa maliit na prinsipe, lalo na si Jasper. Sa pagkakaroon ng matalinong desisyon na ito, hindi na naglakas loob si Jerry na pag-usapan ang paksa, at pagkatapos natitigan ang namumungay na mukha ng kanyang anak, lumapit siya kay Jasper at same time na sinabi. Hindi na ako magsasabi ng marami, Mr. Lane, pero patawarin mo sana ang tandang anak ko ngayon. Tatanggapin ko ang anumang parusa na nasa isip mo. Alam ni Jerry ang init ng ulo ni Jasper, kaya siniguro niyang hindi makagawa ng anumang komplikasyon sa ganoong oras. Kailangan niyang maging tapat at umaasa na sana ay hindi pansinin ni Jasper ang pangyayaring ito. Kung hindi, siya at ang kanyang anak ay kailangang tumakas sa Waterhoof City ngayong gabi. Masasabing naiintindihan ni Jerry ang ugali ni Jasper. Napatingin si Jasper kay Jerry. Wala naman siyang planong pahirapan ang lalaki. Gayunpaman, hindi niya kaibigan si Jerry, per se. Nagsimula silang dalawa sa masamang termino, ngunit pinili ni Jerry na sumali sa kanang bahagi sa huli.
Pinalawig din niya si Jerry ng ilang pagkakataon, na ginamit niya ng husto. Sige. Tumayo si Jasper. Huwag mong gawin itong tragic act para sa akin. Kung ang iyong anak ay hindi pa nakakaalam, pagkatapos ay umuwi ka at turuan siyang mabuti. Sigurado akong nakita mo na ang iyong patas na bahagi ng isang negosyong itinayo sa loob ng mga dekada para lang sirain ang nag-iisang ignorante na inapo. Pinagpawisan si Jerry nang marinig niya si Jasper. Bilang isang council person ng dating Haddock Chamber of Commerce's Waterhoof of City Branch, alam niya na ang pamilyang Hall at Gardner ay nataman ang kanilang pagkawasak sa pamamagitan ng kamay ni Jasper dahil sa kanilang mga anak na walang kakayahan. Naiintindihan ko. Tuturuan ko talaga ng mabuti ang anak ko. Sabi ni Jerry na puno ng pawis ang noo. Tumingin si Jasper kay Ainsley at mahinahong nagtanong, plano kong anyayahan ang munting prinsipe para kumain sa loob ng 2 araw, dapat ba kitang isama sa pag-uusap? Mahigpit ang pagpisil ng butt cheeks ni Ainsley at agad itong sumagot, no need, Mr. Lane. Isa lang akong hamak na anak ng extended family ng royal family. Sigurado akong ang pinag-usapan ninyo at ng munting prinsipe ay lahat ng mahahalagang bagay. Ang isang taong hindi gaanong mahalaga tulad ko ay walang karapatang palakihin ng isang taong kasing dangal mo. Ngumiti si Jasper ngunit hindi umimik. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid na nakatalikod ang mga kamay habang sinusundan siya ni Vita at John. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga sina Jerry, Jeffrey, at Ainsley nang makita ito. Salamat at natapos na ito. Nang maproseso na ng kanilang isipan ang mga nangyayari, naramdaman nilang tatlo, kasama na si Jerry, na basang-basa ang likod nila ng pawis. Naglakad si Jasper sa pintuan at sinulyapan si Drogo, na nakaupo sa puddle ng madilaw-dilaw na ihi, novel drama. Kinilig si Drogo. Wala siyang puwang para isipin kung gaano siya kaiya-hiya noong pinilit niyang ngumiti at mautal, Mr. Lane. Ang blowfish, ako, ipapadala ko sa iyo. Bago pa matapos magsalita si Drogo ay tumalikod na si Jasper at umalis. Agad namutla ang kutis ni Drogo. Sa likod ni Jasper, ngini siya ni Vita si Drogo. Hindi siya kasing patawad ni Jasper. Mukhang hindi tayo pinalad na matikman ang blowfish, Mr. Rice. Paano kung iwanan mo ito para sa iyong sarili? Tinapakan ni Vita ang mantsa ng ihi sa sahig at umalis. Si John, ang huling umalis sa tatlo, ay tumingin sa plato ng masarap na blowfish at umiling ng may ngiti bago bumantong hininga, sayang ang masarap na ulam. Sabihin mo sa akin, bakit kailangang maging bulag ang blowfish na ito? Kailangan lang niyang mahuli, ngayon nawalan siya ng buhay para lang maging ulam ng iba. Tapos umalis na si John. Mapapaiyak na si Drogo sa takot. Namutla siyang tumingin kina Jeffrey at Jerry, saka sumigaw, Mr. Mga Heron, pakiusap, tulungan mo akong makapagsalita. Nasaktan ko lang si Mr. Lane dahil sa inyong dalawa. Sinaman ng tingin ni Jerry si Drogo at sinabing may nakakalungkot ng ngiti, huwag kang mag-alala, si Mr. Lane ay napakahalaga para mag-aksaya ng oras sa pagiging calculative sa basurang tulad mo. Nagpatuloy si Jerry bago pa makapag-relax si Drogo, but none of this would have happened if not for a stupid F***sucker like you. Give in ko ang restaurant mo ngayong gabi. Pakiramdam ni Drogo ay nanghina ang kanyang katawan. Gusto niyang umiyak pero walang lumalabas na luha. Gusto niyang purihin si Jeffrey, ngunit hindi sumagi sa isip niya na si Jasper ang tunay na makapangyarihang tao sa silid. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang kapalaran ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:19. Pagkalabas ng restaurant, nagpaalam si Jasper kay Vita at John. Bueno, dahil hindi tayo nakakain ng blowfish ngayon, mukhang kailangan mong pumunta at maghanap ng ibang makakain, Vita, biro ni Jasper. Napangiti ng mapait si Vita at sinabi sa medyo nahihiyang tono, the dinner was supposed to be something great. Sinong mag-aakala na ang pangyayaring ito ay makakasira sa magandang kalooban ng lahat? Anong ibig mong sabihin na sirain? Sinulyapan ni Jasper si John at nakangiting sinabi, medyo maganda ang mood ko ngayong gabi. Hindi ba, John? Naunawaan ni John ang intensyon ni Jasper at sa loob-loob na naibulalas sa sarili kung gaano kakinis at kakinis ng isang tao si Jasper. Sinabi niya kay Vita, ayos lang, Vita.
Huwag mag-alala tungkol sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Magkaibigan tayong lahat dito, kaya huwag na nating isipin ang mga nangyari na. Tumanggo si Vita, na hindi gaanong nabahala nang sumagot siya, tama ka. Utang ko sa inyo ang pagkain na ito, at aanyayahan ko kayong lumabas muli kapag may nakita akong masarap mamaya. Mas mabuting sabihin mo sa akin ng maaga. Mas kaunti lang ang kakainin ko sa almusal para mas marami akong kain sa wallet mo, sabi ni Jasper. Nagpalitan ng tingin ang tatlo bago tumawa ng malakas. Plano noon ni Jasper na kausapin ang dalawa ng kaunti pa bago biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makitang ito ay isang tawag mula kay Jake, alam ni Jasper na ang isa ay hindi makikipag-ugnayan sa kanya ng gabing-gabi maliban kung ito ay isang bagay na mahalaga. Sige, may mga gagawin pa ako, kaya pag-usapan pa natin in the future, sabi ni Jasper habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ni John o Vita ay hindi siya hiniling na manatili. Nangako ang dalawa na magkikita muli bago nila pinanood na papalayo ang Bentley ni Jasper. Buntong hininga. Naalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko siya noong gusto niyang bumili ng kapirasong lupa sa Waterhoof City. Medyo mayamang businessman lang siya noon. Ngunit siya ay umaabot sa mas mataas na taas ngayon. Napatango si Vita. Talagang nabigla siya sa nakita at narinig niya ngayon. Naintindihan din nito na matagal nang nalampasan ng level ni Jasper ang kanyang mga imahinasyon, novel drama. Tinapik ang balikat ni Vita gamit ang kanyang malaking kamay, sinabi ni John, huwag mo nang masyadong isipin. Si Jasper ay may kakaibang katangian ng isang taong nakakaalala sa kanyang pinagmulan. Ngayong pinag-iisipan ko ng mabuti, hindi kasama ang mga maikling panahon na tinulungan namin siya sa simula, tinutulungan niya kami sa buong oras pagkatapos nito, tama ba? Mula sa isang ordinaryong presidente ng bangko ng Faith Country Sub-Branch, naging vice-presidente ako ng sangay ng Southeast Province ng Agricultural Bank. Mas maganda pa ang mga achievements mo. Mula sa isang normal na tagapamahala ng opisina hanggang sa pangalawang pinuno ng sangay ng Waterhoof City. Habang na-promote kami dahil sa aming mga nakamit at kakayahan sa negosyo, mayroon ding mga toneladang tao na mas may karanasan, mula sa mas mahuhusay na pamilya, at mas may kakayahan kaysa sa amin. Gayunpaman, sa kanilang lahat, kami ang na-promote. Lahat dahil pinahahalagahan ng mga nakatataas ang relasyon namin ni Jasper. At saka, palagi kaming tinutulungan ni Jasper pagdating sa negosyo sa bangko. Siya ay isang karapat-dapat na kaibigan na gawin, at hindi kami dapat makaramdam ng hindi komportable tungkol sa malaking agwat sa pagitan namin. Kung wala siyang pakialam, sino tayo para magmalasakit? Tumanggo si Vita bilang pag-unawa at sumang-ayon, tama ka. I was just lamenting. Pero John, may naisip ako. Ano ito? Curious na tanong ni John. Gusto kong umalis sa sistema ng pagbabangko upang ituloy ang politika. Seryosong sagot ni Vita. Nagbago ang ekspresyon ni John. Alam niyang binago ng nangyari ngayong gabi ang plano sa buhay ni Vita, kaya mataimtim siyang sumagot, ito ay napakalaking desisyon. Halika, punta tayo sa bahay mo at pag-usapan ito ng seryoso. Sige, ipagluluto ko ang aking asawa ng ilang pinggan at maaari nating pag-usapan ito. Maaari naming tanungin si Jasper kung ano ang iniisip niya mamaya. Ang lahat ay dapat na maging mas maayos sa kanyang suporta. Habang nakaupo siya sa kotse, walang ideya si Jasper na ang pangyayari ngayong gabi ay nagpabago sa buhay ni Vita. Sa bagay, kasalukuyang abala ang lalaki sa isang tawag kay Jake. Mr. Lane, mula sa hitsura ng kasalukuyang sitwasyon, maaari kong kumpirmahin na mayroong isang tao, o isang grupo ng mga tao, na nakatingin sa aming mga galaw. Pini-target din nila kami, na nagiging dahilan para mawalan kami ng malaking pera. Ayon sa aming orihinal na mga hula, ang aming kasalukuyang mga order ay maaaring sumalungat sa trend ng merkado, ngunit hindi kami dapat mawalan ng higit sa 160 milyon. Ngunit sa sandaling ito, nawala na tayo ng 220 milyon. Habang dinadagdagan namin ang halaga ng aming mga pamumuhunan, ang aming mga pagkalugi ay magpapatuloy lamang na lalaki dahil sila ay aktibong nagtatarget sa amin. Ayon sa aming mga tao sa pananalapi, maaari kaming mawalan ng dagdag na 400 milyon pagkatapos naming ganap na mabuksan ang lahat ng mga posisyon, na nagkakahalaga ng kabuuang pagkawala ng 1.04 bilyon.
Ang ibig sabihin ba nito ay ang pagpapakita ng kalaban na ito ay magiging sanhi ng ating pagkatalo upang madagdagan ng 70%? Mahinahong tanong ni Jasper. Ang orihinal na budget ay tinansya ang pagkawala ng 600 hanggang 700 milyon sa oras na maganap ang insidente. Ito ay isang halaga na pinagsama-sama ni na Jasper at Jake. Gayunpaman, ang 600 milyon ay biglang naging 1 bilyon. Ang karagdagang 400 milyong pagkawala ay hindi maliit na halaga kung ihahambing sa orihinal na 600 milyon. Oo, malinaw na sagot ni Jake. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, ibinaba ni Jasper ang mga bintana para matangay ng malamig na hangin ang halimuyak ng alak sa paligid ni Jasper at medyo maalis ang kanyang isipan. Mula sa iyong nakaraang paglalarawan, hindi mo alam kung ito ay isang tao o isang grupo ng mga tao na nagta-target sa amin, lalo na kung sino ang entity na ito, tama. Bahagyang nahiya si Jake nang marinig ang tanong ni Jasper. Pasensya na po Mr. Lane. Napakalinlang ng kalaban at kami lang ang pinupuntirya nila. Nagtatago sila sa loob ng palengke at nasa proseso pa kami ng pag-aalis ng mga sospek ngayon. Ang masasabi ko lang ay ang kalaban ay dumating na handa, at na hindi sapat ang aming kakayahan. Dahil sinadya nila kaming i-target, dapat ay naghanda sila. Walang kwenta ang pagiging calculatable sa iyong kawalan ng kakayahan ngayon. Sundin ang orihinal na plano. Ang pagkawala ng 400 milyon ay walang halaga kung ihahambing sa kikitain natin sa hinaharap, ngunit kailangan mong malaman kung sino ang grupong ito ng mga tao sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaari silang magdulot sa amin ng kaunting problema sa huling milya ng aming plano. Agad namang naging matigas si Jake at sumagot, "Yes, Mr. Lane, gagawin ko ang aking makakaya." "Sige, kung ganoon. Makipag-ugnayan muli sa akin kung may iba pang balita." Seryoso ang ekspresyon ni Jasper nang i-end niya ang tawag. Bagamat tila wala siyang mapagpipilian, ang paggamit sa pambungad na ito para isangkat si Lord Alvarado ang tamang desisyon. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon ngayon, at may nagsimula ng puntiryahin siya. Gayunpaman, naisip ni Jasper ang tungkol sa earth-shattering incident na malapit nang mangyari at naunawaan niya na ang grupong ito ng mga tao ay tiyak na tititig sa kanya sa panahon ng kaguluhan. Habang tiwala si Jasper sa kanyang tagumpay, hindi siya naging mayabang upang paniwalaan ang kanyang sarili na walang kapantay. Ang Diyos ay hindi umiiral sa merkado ng pananalapi. Hindi banggitin, sinusubukan ni Jasper na kumita sa buong kanlurang kapitalistang merkado sa pagkakataong ito. Sayang ang kapangyarihan ni Lord Alvarado kung hindi humingi ng tulong si Jasper sa una. Hindi lang si Jasper ang hihingi ng tulong sa kanila, ngunit hayagang gagawin niya ito at ibo-broadcast ito ng malakas. Sa pag-iisip nito, inilabas ni Jasper ang name card ng maliit na prinsipe at tiningnan ito ng may intriga. Humingi siya ng tulong sa isang Panginoong Alvarado, at hihingi siya ng tulong sa isa pang munting prinsipe. Marahil ang hapunan kasama ang munting prinsipe na casual niyang dinalhan ng tip ay magiging katotohanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1320, Thompson Clubhouse ng Waterhoof City. Ang Thompson Clubhouse ay ang tanging high-end clubhouse sa Waterhoof City na may bowling alley, golf course, at horseback riding grounds. Hindi lang ito isang lugar na kayang puntahan ng mga ordinaryong tao. Dito napagkasundoan ni Jasper at ng munting prinsipe na magkita. Sa horseback riding grounds, makikita ang maliit na prinsipe na nakahiga sa isang recliner na walang ginagawa. Nakasuot ng profesional na riding gear, ang gwapo at casual na lalaki ay nag-uz na may marangal na aura. Sa hindi kalayuan ay may ilang miyembrong may magandang asal na sumulyap paminsan-minsan. Habang ang bawat isa sa kanila ay nakatingin sa tao ng may pagnanasa, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lapitan at batiin ang munting prinsipe. Kaya, ang ilang daang metrong lapad na radi ay nabuo sa paligid ng munting prinsipe, na ang buong lugar ay naging vacuum kung saan walang nangahas na pumasok. Si Jasper ay nakahiga sa recliner sa tabi ng maliit na prinsipe, hindi niya napapansin ang nakakaintriga na tingin ni Coffee sa tabi ng maliit na prinsipe. "Napaka-busy ko." Tamad na sumagot ang munting prinsipe nang hindi lumilingon. Nakangiting sabi ni Jasper, "Hindi ko masasabing mukhang abala ka sa kung gaano ka kakatamad dito, Little Prince." Ang pagiging tamad ay isa ring seryosong negosyo. Humalaklak ang munting prinsipe at tumingin kay Jasper,
At least sa akin, napakaseryoso at mahalagang negosyo. Karaniwang hindi ko gusto ang nag-ambala kapag gumagawa ako ng isang bagay na seryoso at mahalaga. Sagot ni Jasper, "Trust me. Sigurado ako na ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay magiging sulit sa paglalaan mo ng oras para makipagkita sa akin." Tamad na humikab ang munting prinsipe ngunit hindi na sumunod sa paksa ni Jasper. Hindi man lang niya tinanong si Jasper kung bakit niya inangkin ang ganoong bagay, sa halip ay sinabi niya, "May naglagay din dito gaya ng ginawa mo kalahating taon na ang nakalipas." Yung lalaking yun. Itinaas ng munting prinsipe ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang baba bago siya biglang sumangot, "Hindi ko alam kung naging tanga siya sa lahat ng mga sandstorm na naranasan niya sa Great Northwest o iba pa, pero gusto niya daw akong hamanin sa pagsakay sa kabayo. Alam mo ba ang nangyari pagkatapos? Sigurado akong natalo mo siya ng 1,000,000 ng bansa, Little Prince," mahinahong sagot ni Jasper. "Natalo ako?" Medyo nagalit ang munting prinsipe, "Novel drama. Lumaki talaga siya sa Great Northwest, kung tutuusin. Iyan ay isang lugar na nagbubunga ng saganang mga kabayo." Masayang ngumiti ang munting prinsipe habang nagpatuloy, "Ang dahilan kung bakit nagtaka ako kung naging tanga ba siya sa lahat ng mga sandstorm sa malaking hilagang kanluran ay dahil nagmula siya sa hilagang kanluran hanggang sa Waterhoof City para lang gumawa ng kalokohan sa akin. Kung hindi idiot iyon, hindi ko alam kung ano iyon." Habang nag-uusap sila, maingat na inakay ng mga tauhan sa riding ground sa hindi kalayuan ang 2 kabayo. Ang nasa harapan ay isang makisig at pambihirang kabayo na may proporsyon at balingkinitan na mga paa. Tumakbo ito habang gumagalaw ang matitibay nitong kalamnan sa ilalim ng makintab nitong itim na buhok. Sa kabila ng pagiging isang kabayo lamang, ito ay nakadama ng napakadakila. Hindi gaanong alam ni Jasper ang tungkol sa mga kabayo, ngunit masasabi niyang espesyal ang isang ito. "Ayan, tignan mo yung kabayo. Yun yung iniwan sa akin ng tanga pagkatapos niyang manalo. Walang anumang magarbong sertipiko ng pedigree, ngunit ito ay isang tunay na purebred." Ang maliit na prinsipe ay naging animated at tumayo upang sakupin ang mga renda. Tinapik niya ang leeg ng kabayo at nakangiting ipinagmalaki si Jasper. Ang kabayong ito ay kumakain ng pang-araw-araw na pagkain na nagkakahalaga ng higit sa $1,000, at kailangan niyang alagaan ng propesyonal bawat linggo. Ang bawat sesyon ng pagpapanatili ay nangangailangan ng 4 na tao at tumatagal ng 3 oras. Hindi lang iyon, kailangan ding makinig ng musika ang kabayong ito. Sa makatuwid, mayroong 12 pangkat ng musikal na walang ginawa kundi ang pagsilbihan ito. "At ang puting kabayong iyon?" tanong ni Jasper tungkol sa puting kabayo sa likod. Sa kabila ng paghahambing sa pambihirang itim na kabayo, ang puting kabayo ay hindi gaanong kahanga-hanga. At least, hindi ito nagpatalo sa itim na hitsura. Isang tunay na mahusay na kabayo na pinatunayan ng International Equestrian Association. Wala pang 3,000 sa kanila sa mundo at nagkakahalaga sila ng higit sa 6 na milyon bawat isa. Inihagis ng munting prinsipe si Jasper sa rende ng puting kabayo nang walang pakialam at naiinis. "Ito pa rin ang biyahe ko kalahating taon na ang nakalipas. Mag-uusap tayo sa kabayo." Ang maliit na prinsipe ay sumakay sa kabayo ng propesyonal at gwapo, pagkatapos ay sinabi kay Jasper habang hinahatak niya ang mga rende ng madali. Napakunot ang noo ni Jasper. Ang Mr. Lane na ito ay maaaring makapagmaneho ng mga kotse at motorsiklo, ngunit ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang sumakay sa kabayo sa kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay. Gayunpaman, si Jasper ay hindi na isang mahirap na tao. Maaaring hindi niya alam kung paano sumakay dito, ngunit lantaran at mapagpakumbabang tinanong niya ang mga tauhan kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang mga tagubilin bago siya sumakay sa kabayo sa tulong ng mga ito. Habang ang kanyang tindig ay matigas at ang kanyang mga kilos ay alanganin at hindi gaya ng ginagawa ng munting prinsipe, ang puting kabayo ay masunurin at magalang dahil hindi nito ginawang tanga si Jasper. Tumawa ng malakas ang munting prinsipe nang makita niya kung gaano kaingat si Jasper sa likod ng kabayo at sinabing, "Seryoso, medyo makapangyarihan ka na. Makabubuti kung matutuhan mo ang mga bagay na tulad nito." Pupunta ang mga may-ari ng maliliit na negosyo sa mga bar at entertainment club habang ang mga may-ari ng malalaking negosyo ay maaaring may mga yate, mamahaling sasakyan, at vilya. Gayunpaman, ang tunay na negosyante ay sumakay ng mga kabayo.
Hindi sumagot si Jasper sa munting prinsipe, sa halip ay itinoon ang pansin sa pagbalanse ng sarili sa likod ng kabayo. Matapos matiyak na ang puting kabayo ay hindi biglang mag-aalboroto at itapon siya, tinanong ni Jasper ang maliit na prinsipe, bakit pumayag si Lord Alvarado na iwan ang kanyang kabayo dito pagkatapos mong bugbugin. Hindi nagulat sa katotohanang alam ni Jasper na si Lord Alvarado ang dumating kalahating taon na ang nakalilipas mula sa malaking hilagang kanluran. Nagkibit balikat ang munting prinsipe at sumagot, ito ang Waterhoof City. Napupunta ang sinasabi ko. Naintindihan naman ni Jasper, by telling you this, you should also know na hindi talaga ako mahilig sa partnership. Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang iyong naunang talakayan? Makahulugang tanong ng munting prinsipe. Ang puting kabayo ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan at ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata sa itaas nito upang sabihin, hindi ako si Lord Alvarado. Ngunit ako pa rin ang munting prinsipe, tugon ng munting prinsipe na may ngiti sa mga mata. Dumating si Lord Alvarado para makipagkarera ng mga kabayo sa Waterhoof City kasama mo, para matukoy ang isang panalo at isang talo. Pero iba ako. Nilingan ni Jasper ang munting prinsipe. Pumunta ako dito para hanapin ka, Little Prince, dahil gusto kong manalo kasama ka. Ang munting prinsipe ay tumawa at sumagot, sige at sabihin mo sa akin, kung gayon. Huwag mo nang tanungin kung maliit lang, dahil wala akong effort para sa ganoong bagay. Alam mo naman kung gaano ako kabisi. Gusto kong bumaba ng 3,000 puntos ang US Stock Market Index. Sabi ni Jasper, nay. Ang ulo ng itim na kabayo ay tumagilid paitaas at nagpakawalan ng mahabang paghingi sa sakit. Ang munting prinsipe ay kumalas sa mga rende na bigla niyang nahila ng sobrang lakas sa gulat. Pagkatapos, nilinggan niya si Jasper at hindi malamig o mainit na sinabi, hindi magandang ugali na palaging maging isang sensationalist. Maging ang isang kasing dangal ng munting prinsipe ay nakaramdam ng panginginig ng kanyang puso nang marinig niya si Jasper. Hindi dahil ang munting prinsipe ay hindi nakapag-aral ng sapat o mahina sa pagtatakip ng kanyang damdamin, kundi dahil sa sobrang sukdulan ng mga sinabi ni Jasper. Kung si Jasper ay hindi ganoon kabigat na tao, tiyak na hihilingin ng munting prinsipe si Coffee na paalisan ang baliw na ito sa club ground. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1321. Ang pagsisinungaling sa munting prinsipe ay tiyak na hindi magandang ugali. Taos-puso ang tono at ugali ni Jasper, at hindi ako mahilig gumawa ng mga bagay na puro pagsisikap ngunit walang pakinabang. Itinaas ng maliit na prinsipe ang kanyang noo at tumawa, ibig mong sabihin. Sumagot si Jasper ng taos-puso, bakit kita liligayahin sa napakalaking kasinungalingan? Pinaikit ng maliit na prinsipe ang kanyang mga mata at nagtanong, alam mo ba kung ano ang magiging pinsala ng 3,000 puntos sa US stock market? I do. Sa sandaling ito, ang Dow Jones Index ay nasa 10,982 puntos. Ang pagbaba ng 3,000 puntos ay nangangahulugan na ang sangkatauhan ay haharap sa pinakamalaking krisis sa pananalapi sa kasaysayan, at higit sa $1 trilyon ang mawawala. Pinaikit ng munting prinsipe ang kanyang mga mata ngunit hindi kumibo. Bakit naman kita hihilingin na sumali kung hindi naman ganoon kalaki ang market? Novel drama. Humalaklak si Jasper, casual ang tono nito na para bang pinag-uusapan ang sinigang na dala niya noong umagang iyon. Bago ako dumating upang hanapin ka, si Lord Alvarado, na nag-iwan sa iyo ng kabayo, ay pumayag na magtrabaho sa akin. Plano mo? Matipid na tanong ng munting prinsipe. Seryoso ang ekspresyon niya at, excited sa paraang hindi pa nakikita ni Jasper. Oo, excitement. Para sa mga taong may pagkakakilanlan at katayuan tulad ng maliit na prinsipe, hindi sila makaramdam ng interes sa mga insidente na karaniwang nakikita bilang earth-shattering sa mga ordinaryong tao. Pera. Ang munting prinsipe ay hindi man lang magtataka sa transaksyon ng higit sa 1 bilyon o kahit 10 bilyon. Kapangyarihan. Walang mas makapangyarihan kaysa sa royal family sa Waterhoof City. Babae. Ang pagtalakay nito ay isang insulto sa munting prinsipe. Tanging isang laro lamang na kinasasangkutan ng daan-daang bilyon o kahit trilyong dollars, isang setup na makakaapekto sa kasalukuyang pinakamalakas na bansa sa mundo at maging sa buong Western financial ecosystem, ang may kakayahang pukawin siya. Walang plano.
Ang dalawang salitang tugon ni Jasper ay parang malamig na tubig sa apoy ng pananabik ng munting prinsipe. Pinagtatawanan mo ba ako? Tumanggo ang munting prinsipe. Bahagyang napabuntong hininga si Jasper at sumagot, kung hindi mo iniisip na matapang ako, anong klaseng plano sa tingin mo ang kailangan kong gawin para makamit ang ganoong resulta, Little Prince? Tahimik na sumimangot ang munting prinsipe. Sa katunayan, ang planong ito ay kailangang garantiya na ang ekonomiya ng pinakamalakas na bansa sa mundo ay kailangang magdusa ng husto, kaya nagresulta sa pagbaba ng Dow Jones Index ng 3,000 puntos. Isang baliw lang na gustong gumawa ng gulo sa mundo ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong plano. Kung hindi isang baliw, napakaraming bansa lamang ang napupuot sa Estados Unidos sa ganoong lawak. Ito ay isang bagay na kahit na ang gobyerno ay hindi maaaring subukan, pabayaan ang isang solong tao. Ang masasabi ko lang ay may pagkakataon. At sa nakikita ko, malapit nang dumating ang pagkakataong ito. Kapag nandito na, saka magiging maayos ang lahat, malabong sabi ni Jasper. Hindi niya masabi kahit kanino ang tungkol sa insidente ng 9/11, o baka madrag itong si Mr. Lane sa lab para saliksikin. Anong uri ng pagkakataon ang magiging dahilan upang bumaba ng 1/3 ang buong index? Malamig na tanong ng munting prinsipe na hindi makapaniwala kay Jasper. Handang harapin ni Jasper ang tanong na ito. Ang pananalapi ay tulad ng dagat, at palaging may mga palatandaan ng pagtaas at pagbaba. Mula nang isulong ang konsepto ng macroeconomics, ang ekonomiya at pananalapi ng tao ay humarap sa sarili nitong hanay ng mga regulasyon. Maaari kong magbukas ng pinto para madaanan mo, Little Prince, at ang kailangan mo lang gawin ay mangako ng isang bagay. That you can transfer enough funds over so I can do what you want me to do. Iyon lang, munting prinsipe. Napangiti ang munting prinsipe nang marinig si Jasper. Jasper, alam mo bang walang nang ahas na magsalita sa akin ng ganyan? Ano ang kinukuha mo sa akin? Isang allopiers, isang tagapagbigay ng pera, o isang accountant? Nagkibit balikat si Jasper at sumagot, we're partners. Kawili-wili, hindi nagbago ang ngiti ng munting prinsipe. Sige, kung gayon, dahil wala akong kailangang gawin kundi ang mangako sa iyo, kaya kong ibigay sa iyo ang aking salita. Panipi. Ngunit Jasper, kahit na ang isang hindi matatawag na pangako ay may mga kahihinatnan. Kailangan mong malaman na hindi ko magugustuhan kung nararamdaman kong nagsisinungaling ka sa akin. Tumanggo si Jasper. May karapatan kang maramdaman iyon, Little Prince. Mabuti, tumawa ang munting prinsipe sa kabahagyang tinapik ang itim na kabayo sa ilalim niya gamit ang dalawang paa. Sanay na propesyonal, agad na naunawaan ng itim na kabayo ang utos ng amo nito at nagsimulang tumakbo, sumunod ka sa akin. Kung nagawa mong manatili sa kabayo sa loob ng 2 round, sasang-ayon ako sa partnership. Ginaya ni Jasper ang munting prinsipe at bahagyang tinapik ng 2 paa ang puting kabayo sa ilalim niya. Siya ay umaasa na sundin ang maliit na prinsipe, lamang upang awkwardly mapagtanto na ang puting kabayo ay tumangging kumilos. Pakiusap, hindi ka ba magtataka kahit konti? Maingat na tanong ni Jasper. Napaungol ang magandang puting kabayo ngunit tila hindi maintindihan si Jasper. Ang kabayo ay nalilito, ngunit hindi higit sa lalaki. Pagkalipas ng 2 oras, na may namamagang baywang at ang balat sa paligid ng mga hita na malapit ng matuklo mula sa lahat ng alitan, napangiwi si Jasper nang makapasok siya sa Bentley. Jasper, gusto mo bang pumunta sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Julian nang makita kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Jasper. Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay at sumagot, hindi na kailangan. Sinabi ng horseback riding instructor sa loob na ito ang kaso para sa lahat ng mga bagong sakay. Kailangan ko lang magbabad sa mainit na paliguan ng kalahating oras at itulog ito ngayong gabi at magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos ay nagsimulang magreklamo si Jasper nang may hinanakit, paano ito nagawa ng mga taong iyon noong sinaunang panahon. Ang transportasyon noon ay maaaring sa paa o kabayo. Habang nasa sobrang sakit, maganda ang mood ni Jasper. Sa kabila ng maliit na abala, natapos ang layunin ng paglalakbay na ito. Nang umalis ang sasakyan ni Jasper sa horseback riding ground, lumabas ang munting prinsipe na nakasuot ng bagong damit. Oh, tama, parang biglang may naalala ang munting prinsipe.
Masyadong mabilis tumakas ang Jasper na iyon. Ipadala sa kanya ang Diamond membership card na ito mamaya at sabihin sa kanya na magsanay pa. Anong bansang bumpkan? Hindi napigilan ng munting prinsipe ang tumawa ng malakas nang maalala niya kung paano napangiwi si Jasper ngayon. Sinundan siya ni Coffee mula sa likuran at mahinang sumagot, naiintindihan ko. Bihira kang makitang masaya, Little Prince. Paano ako hindi magiging masaya kung nakilala ko ang isang kawili-wiling tao at bagay? Oh, at ipadala ang itim na kabayo sa kanya. Natigilan si Coffee at gulat na sumagot, ngunit munting prinsipe, iyon ang paborito mong kabayo mula sa iilan na kinuha mo kay Lord Alvarado. Kabayo lang yan. Kung totoo ang sinabi niya ngayon, wala akong balak ibigay sa kanya ang buong equestrian grounds. Sabi ng munting prinsipe bago unti-unting napawi ang ngiti niya. Magpatingin sa ilang mapagkakatiwalaang lalaki sa stock market ng Estados Unidos upang suriin kung ano ang aktwal na sitwasyon. Si Jasper ay maaaring isang bansang bumpkin, ngunit hindi siya nakagawa ng anumang bagay na hindi kapakipakinabang sa kanya mula nang magsimula siya sa kanyang negosyo. Wala siyang dahilan para ipagsapalaran na masaktan ako at magbiro ng ganito. Naiintindihan ko, Little Prince. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:22. Nang makaalis sa horseback riding grounds, bumalik kaagad si Jasper sa Southeast Province. Dumating siya sa Waterhoof City para sa dalawang dahilan. Ang isa ay upang makumplito niya ang mga pamamaraan sa pagpapautang, at ang dalawa, upang imbitahan ang munting prinsipe na sumama sa kanya. Ngayong tapos na ang dalawang bagay na ito, at marami pang dapat gawin si Jasper sa Southeast Province, wala nang dahilan si Jasper para patagilan pa ang kanyang pananatili sa Waterhoof City. Gabi na nang bumalik siya sa Southeast Province. Minamaliit ni Jasper ang hirap mula sa pagsakay sa kabayo sa unang pagkakataon, at napakasakit ng kanyang mga binti na halos hindi niya maigalaw. Siguradong sinadya ito ng munting prinsipe. Oh, ang maliit na halimaw na iyon, babayaran ko siya sa susunod na pagkakataon. Natigilan si Dawson sa sigaw ni Jasper nang sumalubong sa kanya ang lalaki. Nagpunta ka upang makilala ang munting prinsipe. Seryosong tanong ni Dawson. Oo, I went to talk about a partnership with him. Dahan-daang pumasok si Jasper sa villa kasama si Dawson. Nakasakay pa nga ako sa kanya sa buong araw ngayon. Sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Nakahinga ng maluwag si Dawson nang tanggapin niya ang ugali at tono ni Jasper. Pagkatapos, sinabi niya, ang pamilya ng maliit na prinsipe ay masyadong makapangyarihan at ang kanyang pagkakakilanlan ay masyadong mataas. Kailangan mong mag-ingat sa pakikitungo sa kanya. Sisigat na sana si Jasper nang tumakbo si Julian mula sa likuran niya at sinabing, Jasper, Mr. Schuler, Coffee, kanang kamay ng munting prinsipe, tumawag lang para sabihin na binigyan ka ng brilyante ng munting prinsipe. Membership card sa horseback riding grounds gayon din sa Black Horse, si Jasper. Ngumuso si Jasper. Hindi ko na muling pahirapan ang sarili ko. Natigilan si Dawson. Laking gulat niya nang malaman na nagpadala rin ng regalo ang munting prinsipe kay Jasper. Kung tutuusin, masyadong mataas ang pagkakakilanlan at katayuan ng munting prinsipe. Mukhang close kayong dalawa. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga si Dawson. Sagot ni Jasper, huwag kang mag-alala, Tio Schuler. Alam ko ang limitasyon ko. Hindi naman talaga mahirap kausap ang mga taong ito. Medyo mataas lang sila sa social ladder. Pero ano? Basta may mga gusto at gusto sila, saka kanila ay partner. Kung mas matalino ang tao, mas karapat dapat silang maging kapareha, at mas madali silang kausap, novel drama. Tumanggo si Dawson at nagtanong, kaugnay ito sa sinabi mo sa akin noon, tungkol sa stock market ng Estados Unidos, di ba? Baka ito lang ang makakapag-interes sa kanya, tumanggo si Jasper at umamin. Hindi siya magtatago ng sikreto kay Dawson, lalo pa nang pinahiram pa lang siya ng kanyang biyenan ng $1 bilyong. Logically speaking, kailangan niyang ipaliwanag kung para saan niya kailangan ng pera. Jasper, kung ito ay tungkol sa pagkakakitaan, hindi mo na kailangan ng tulong mula sa napakaraming iba pang puwersa. Hanggat may pagkakataon, ang iyong mga kakayahan ay higit pa sa sapat. Ngunit ngayong marami ka nang naipon, at humingi pa ng tulong kay Lord Alvarado at ng munting prinsipe,
malalagay ka sa malaking panganib kapag gumawa ka ng napakalaking galaw, malabong paalala ni Dawson. Tumanggaw si Jasper at sumagot, alam ko, Tio Schuler. Ngunit ang kapitalistang pamilihan ng kanluran ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Madali akong yumaman, ngunit hindi magiging madali ang paglabas ng isang piraso pagkatapos. Ang kailangan kong gawin ngayon ay tiyakin na makukuha ko ang pera at lalabas ng hindi nasaktan. Ako lang ay hindi sapat na malakas. Kung ang isang tao ay aktibong nagtatarget sa akin, pagkatapos ay sa halip na samantalahin ko ang sitwasyon upang makakuha ng kayamanan, ako ang magiging isa na pinagsamantalahan. Sa simula pa lang, ang plano ni Jasper ay kumpirmahin ang pinsalang haharapin ng insidente ng 9/11 sa Estados Unidos at sa kanlurang ekonomiya, katulad ng insidente ng crudo mula sa mga nakaraang taon. Plano niyang kumita ng pera sa insidenteng ito bago agad tumakas. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Hindi na siya ang hamak na retail investor na may ilang milyon lamang ang kapital. Ang kanyang naipon na pondo lamang ay umabot sa 9 bilyon, at maaari niya itong gawing 10 bilyon kung kinakailangan. Gayunpaman, ang mga pondong ito ay wala kong ihahambing sa buong sistema ng pananalapi ng Estados Unidos. Gayunpaman, bilang pinuno ng Western Financial Bloc, ang Estados Unidos ay hindi bababa ng walang laban. Hindi banggitin na ang salungatan sa pagitan ng silangan at kanluran ay ang pinakamahalagang salungatan sa buong mundo mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang lahat ng mga internasyonal na kaganapang pampulitika ay nagmula sa labanang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1323. Siya ay isang Easterner, at may lahing Summer, kaya natural, ang kanluran ay kanyang kaaway. Higit sa lahat, napagtanto na ni Jasper na may pumupuntirya sa kanya kaya kailangan niyang harapin ang isyong ito ng maingat. Tinapik ni Dawson ang balikat ni Jasper nang marinig ang lalaki at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling ito, hindi na kailangang paalalahanan si Jasper sa bawat pagliko. Sige, kung ganoon, maligo ka na at magpahinga, kakain na tayo ng hapunan. Komportableng nakababad si Jasper sa bathtub sa itaas. Hindi niya maiwasang isipin na wala nang magagawa ang mayayaman. Sa halip na tamasahin ang buhay tulad nito, bakit kailangan mong pahirapan ang iyong sarili sa pagsakay sa kabayo? Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Jasper at Wendy sa opisina. Dumating si Jasper sa kanyang sariling opisina at nagsimulang magpait sa kanyang tambak na trabaho. Bagamat nagawang tumulong ni Malcolm na pasanin ang malaking bahagi ng kanyang mga responsibilidad, marami pa ring bagay na kailangang harapin ni Jasper ang kanyang sarili. Nagkaroon ng maraming naipon na mga bagay na kailangang harapin kaagad. Marami sa mga ito ang napilitang i-hold dahil hindi siya pumirma sa kanyang kasunduan. Lumipas ang isang araw bago niya nalaman. Pagsapit ng gabi, ang malaking stock ng mga dokumento ay ganap na naasikaso. Hinaplos ni Jasper ang namamagang leeg at tumawag ng kung sino para kunin ang tambak ng mga dokumento at ipamigay sa kani-kanilang departamento. Tara, kain na tayo ng hapunan. Naglakad si Wendy sa pintuan at nakita niya si Jasper na minamasahe ang kanyang leeg. Kaya naman, natural siyang lumakad at itinaas ang kanyang mga kamay para mamasahe siya. Napabuntong hininga si Jasper at nagtanong, bakit tayo kumakain sa labas? Nagnenegosyo si tatay sa labas at babalik na lang siya pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw. Kaming dalawa lang at ang hirap magpaluto sa auntie sa bahay. Kaya baka kumain na rin tayo sa labas, sagot ni Wendy, novel drama. Sige, you choose the place, my treat. Hinawakan ni Jasper ang kamay ni Wendy at nakangiting sabi pagkatapos tumayo sa upuan at kinuha ang jacket niya. Mula noong matagumpay na pag-unlad ng South Bank ng South Face River, tila bumilis din ang pag-unlad ng lungsod ng Nortes. Ang pinakamalinaw na pagbabago ay na mayroong higit pang mga tindahan na nagbebenta ng mga luxury items sa kalye. Hanggat mayroon kang pera at pagnanais na gastusin ito, ang mga lugar ng pamimili, restoran at kafe, mga tindahan ng iba't ibang uri ay maaaring nasa buong lugar. Sina Jasper at Wendy ay orihinal na nagplano na magkaroon ng isang bagay na simple, ngunit nang dumaan sila sa isang bago at magarang restaurant na tinatawag na New Garden Residence, dinala ni Jasper si Wendy. Magalang at magalang ang mga server habang tinanong nila kung ilang tao ang kumakain.
Nang mag-request si Jasper sa isang lugar na tahimik, agad nilang dinala ang dalawa sa isang private room. Nagkataon lang na isang 2-pax room ang kwarto, na idinisenyo para sa mga mag-asawa o mga bisitang nangangailangan ng ilang privacy. Pagkatapos mag-order at umalis na ang waiter nila, nilinggan ni Jasper si Wendy na naglalabas ng mga kubyertos, at sinabing, ang una kong pangarap ay magbukas ng restaurant na may karaniwang negosyo, pagkatapos ay gugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagpapatakbo ng negosyong iyon kasama ang aking asawa at mga anak. Hindi ko nakita na darating iyon. Napatingin si Wendy kay Jasper at ngumiti ng nakakatuwang. Kalimutan ang sitwasyon noon sa paaralan, nang muli kitang makilala sa Faith County, ang impresyon na ibinigay mo sa akin ay isang taong gustong kumita ng pera. Maraming pera. Ngumiti si Jasper pero hindi nagpaliwanag kay Wendy. Ang panaginip na dinala niya ngayon ay totoo. Panaginip lang iyon sa past life niya. Hindi masyadong abala ang restaurant kaya mabilis dumating ang pagkain, hindi naman masama ang lasa. Habang kumakain at nakikipagkwentuhan kay Wendy, biglang narinig ni Jasper ang tunog ng mga kubyertos na nabasag sa katabing private room. Sinundan ng sigawan. Ang mga bagay na ito ay hindi katumbas ng pansin ni Jasper, ngunit ang napakapamilyar na boses ng isang babae ang nagpasimangot sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1324. Calvin. Akala ko magbabago ka na kapag nakalabas ka na sa kulungan, pero hindi ka nagbago. Sobrang disappointed ako sa'yo. Hindi masabi ni Jasper sa sarili na huwag pansinin ang boses ng babae, lalo na nang tawagin nito ang ibang lalaki na si Calvin. Si Penelope iyon. Hindi nakalimutan ni Jasper kung ano ang boses ni Penelope. Ngunit hindi ko ba hiniling kay John na ayusin ang ilang trabaho para kay Penelope sa ICBS? Bakit siya biglang nasa Norritos City? Bago pa ito maisip ni Jasper, isa pang boses ang umalangaw-ngaw mula sa katabing private room. Tama na, Pen, kapatid mo ako. Alam mo na napunta ako sa bilangguan at ang mga tao sa huli ay minamaliit ako dahil dito. Itigil ang pagpapaalala sa akin tungkol sa katotohanan na nagpalipas ako ng oras doon. Hindi mo ba alam na malulungkot ang nanay natin kapag paulit-ulit mong sinasabi yan? Ito ang kapatid ni Penelope, ang boses ni Calvin. Ang lalaking minsang naging pinagmulan ng labis na paghihirap sa nakaraang buhay ni Jasper. Siya ay walang pakialam at casual. Paano ka nahihiya na dalhin si nanay dito? Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya magagalit ng husto na nagkaroon siya ng Alzheimer's. Hindi niya ako nakikilala ngayon. Not counting the first few days, binisita mo ba siya at inalagaan kahit isang beses mula nang lumabas ka? Ako ang nag-aalaga sa kanya this whole time, so how do you have a shame to talk about her? Galit na sabi ni Penelope. Nahiya rin si Calvin at napasigaw siya, tama na. Tapos ka na ba? Sa tingin mo ako lang ang nag-iisang dahilan kung paano si mama ngayon. Kung hindi dahil sa katangahan mong boyfriend na si Jasper Lane, hindi rin siya magagalit ngayon. Nasa iyo ang kalahati ng responsibilidad dito. Maging ang tingin ni Wendy ay nagbago nang marinig ang lalaki, pati si Jasper. Nang makasalubong ang makahulugang tingin ni Wendy, sumagot si Jasper na may pilit na ngiti, dapat si Penelope at ang kapatid niya. Pero hindi ko alam kung bakit sila nandito. Novel drama. Gusto mo bang mag-hi? Magalang na mungkahi ni Wendy. Wala siyang ex, at walang laman ang dating history niya. Si Jasper ang una niya, at siya rin ang huli. Gayunpaman, hindi niya inisip ang katotohanan na si Jasper ay nakipag-date noon. Alam niyang matagal nang nakamove on si Jasper kay Penelope. Ayos lang. Umiling si Jasper, dahil nasa nakaraan na ang kanilang relasyon, ngayon ay estranghero na lamang sila. Hindi na kailangang magkita muli. Akmang lilipat na si Jasper sa paksang ito, mas lalong lumakas ang away sa katabing private room. Ang ingay ay sapat na upang marinig sa labas, at ito ay maliwanag na ang kanilang hapunan ay tiyak na mapapahamak na maging isang kalamidad. Habang nag-aaway sina Penelope at ang kanyang kapatid sa mga pintuan ng pribadong silid, dumating ang isang waiter upang dalhin kay Jasper ang kanyang ulam. Bumukas ang mga pribadong pinto at nakalock ang dalawang pares ng mga mata. Agad na tumigil ang sigawan at ibinaba na rin ni Jasper ang kanyang chopsticks. Tinitigan ni Calvin si Jasper na nanlalaki ang mga mata at may kakaibang ekspresyon sa mukha.
Kalalabas lang niya sa kulungan, kaya natural na walang ideya si Calvin sa biglang pagbabago ni Jasper. Naniniwala pa rin siya na mahirap lang na bata si Jasper. Ngumisi si Calvin at tinitigan si Jasper para sabihin, ang liit ng mundo natin dito. Hindi mo naman siguro inaasahan na makikilala mo ako dito, ha? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Penelope. Tumabi siya sa kapatid habang hila-hila ito. Tara na. Pinaalis ni Calvin si Penelope, saka tinuro si Jasper habang sinasabi sa kanya, "Are you kidding me, Pen? Bakit takot na takot ka sa kanya? Ikaw na ang may-ari ng sarili mong kumpanya ngayon. Mas mataas ang status mo kaysa sa kanya. Isang kahihiyan sa iyong pagkakakilanlan ngayon na hindi ipahiya ang F***Soccer na ito kapag nakita mo siya." Si Penelope ay parehong galit at galit na galit. Itinaas niya ang kamay para sampilan si Calvin. "Masyado ka nang umabot dito, Calvin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling." Kabanata 1325. Hinawakan ni Calvin ang mukha at hindi makapaniwalang tumingin kay Penelope. Galit na sigaw ni Iyayi kay Penelope, "How dare you hit me?" Puno ng galit ang mga mata ni Calvin habang itinaas ang kamay para sampilan pabalik si Penelope. Biglang hinawakan ni Jasper ang kamay niya. "Kahit ano pa, kapatid mo pa rin siya at sinaktan ka niya para sa ikabubuti mo. You hit her is disrespectful," walang pakialam na sabi ni Jasper. Matiim na tinitigan ni Calvin si Jasper at sinubukang bawiin ang kanyang braso at paalisan ang pulso ni Jasper, ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang pagpupumiglas. "F***ing bitawan mo ako." Malungkot na sigaw ni Calvin. "Huwag mong isipin na wala akong ideya sa iniisip mo. Ngayong mayaman na si Pen at may sariling kumpanya, gusto mong makipagbalikan sa kanya, di ba? You ***ing wish." Tinuro ni Calvin ang ilong ni Jasper at sumigaw, "Masyado na akong nakakita ng katulad mo. Wala kang karapatang tawaging lalaki. Bubugbugin kita hanggang mamatay." Hindi pinansin ni Jasper ang galit na sigaw ni Calvin at bumaling kay Penelope, "Ito ang kapatid mo, ibalik mo siya at turuan mo siya ng asal." May gustong sabihin pa si Calvin nang titigan siya ng masama ni Penelope. "Umalis ka na sa lugar na ito, Calvin. Kung patuloy kang nagdudulot ng gulo, hindi na kita bibigyan ng isa pang sentimo. I swear." Agad na palitan ng takot ang galit ni Calvin. Kalalabas lang niya sa kulungan, at wala siyang anumang kita. Kahit na may handang magbigay sa kanya ng trabaho, tamad pa rin ang lalaki na kumuha ng anumang manual na trabaho. Hindi sa banggitin, si Penelope ay mayaman na ngayon, at nagpatakbo ng kanyang sariling kumpanya. Ang gusto lang gawin ni Calvin ay kumuha ng pera kay Penelope. Ito ang dahilan kung bakit sila nag-away ngayong gabi. Masasabi ni Calvin na hindi nagbibiro si Penelope. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sama ng loob na sinabi kay Jasper, "Tingnan mo, kalokohan mo. Wala akong pakialam kung anong klaseng pandaraya ang mayroon ka, pero hindi ko nahahayaan na bumalik ka at makasama si Pen ngayong mayaman na siya." "Calvin," sigaw ni Penelope, "alam mo ba ang sinasabi mo? Lumabas ka dyan at tanungin mo kung sino si Jasper. Sa kanya ang buong JW Company. Tanungin ang sino mang negosyante dito sa Norritos City kung alam nila ang tungkol sa JW Company. Para saan mo kinukuha ang maliit kong kumpanya? Kung ikukumpara sa JW, hindi man lang maituturing na workshop ang kumpanya ko. Sobrang mayaman si Jasper dito sa Southeast Province at ang karakter niya ay hindi kayang ikumpara ng kahit sinong normal na tao, lalo na ako. Alam mo ba kung gaano kasaya at nakakahiya ang iyong mga salita ngayon?" Natigilan si Calvin nang marinig niya si Penelope, novel drama. Sa simula, ang kanyang impresyon kay Jasper ay palaging isang mahirap na batang lalaki mula sa nayon. Ang kanyang pamilya ay nasa county, at ito ay isang pagpapala kay Jasper na naisin ni Penelope na makasama siya noong nakaraan. Gayunpaman, binago ni Jasper ang mga bagay-bagay at naging isang taong may napakaraming yaman sa probinsya. Napatingin si Calvin sa lalaking nasa harapan niya. Hindi pinapansin ang katotohanan na dati siyang nakakulong, kahit ang kanyang kapatid na babae, ang tanging taong makakapagpatibay sa kanya, ay wala sa harap ni Jasper. Ang malaking pagkakaiba ay naging dahilan upang ang ekspresyon ni Calvin ay naging isang bagay na lubhang kawili-wili. "Ano pa ang hinihintay mo? Magwala ka,"
Sigaw ni Penelope na nagpagising kay Calvin sa kanyang pagkatulala. May hinanakit at takot na sinulyapan ng lalaki si Jasper bago niya itinikom ang kanyang panga at tumalikod para umalis. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bangis at inggit. Hindi siya pinigilan ni Jasper na umalis. Sa pagtingin kay Penelope, mahinahong sinabi ni Jasper, mukhang mas mahusay ka kaysa sa inaakala ko. Malungkot na ngumiti si Penelope. Siya lang ang nakakaalam ng sarili niyang paghihirap. Sa pagkakataong iyon ay umakbay din si Wendy mula sa likuran ni Jasper.